Ngayong araw guys, nanguha nga pala kami ng lubi-lubi or nyug-nyugan. Hi, ako nga pala si Renzi Boy. Isang simpleng mamamayan dito sa bayan ng Quezon. Kaya tara, samahan niyo ako sa kaganapan ko ngayong araw. Bali mag-alas 10 ng umaga, inaya ko na sila utoy. Sobrang lakas kasi ng naging ulan kahapon, kaya parang ang sarap ng ginataan. Pero ang plano sana namin ay pupunta kami sa ilog para mamingwit. Maganda din sana kasi malabo ang ilog. Ang kaso nga lang, wala kaming mahukay na bulate na gagawin namin pain. Kaya imbis na nakatambay lang kami, gumawa kami ng panibagong plano. At ngayon ay pupunta na kami sa gubat para manguha ng nyug-nyugan. Base nga sa pagkakaalam ko ay lubi-lubi ang tawag doon sa ibang lugar. Kaya kasi tinawag na nyug-nyugan yun dito sa amin ay parang kahawig ng nyug. Sa mga hindi naman nakakaalam ay puno nga yun na kinukuha lang yung talbos. Masarap nga yung ganon kapag luto ay ginataan. Mahahalin tulad mo siya sa talbos ng kamuting kahoy. At habang naglalakad kami, may nadaanan na kaming isang puno. Kaya ang sabi ko kila Oto ay kuhain na kahit medyo maliit. Bali may dala na nga rin pala kaming lagayan na isang eco bag. At yung talbos nga neto guys ay ganito yung itsura. Kapag mura pa ay parang medyo brown yung kulay. Pero yung mga kulay green sa baba guys ay mga tigas na yan. Kaya ang kukunin lang natin ay yung pinakang ibabaw. At ito nga yung pinakang ginugulay dyan. Puro ligha nga lang guys itong buhay na mano namin. Kaya si Otoy Romnek ay napatakbo ng biglaan. Sa mataas na puno na yun ay konti lang yung nakuha namin. Kaya kailangan pa natin maghanap para madagdagan. Pero marami naman dito guys, lalo't ko konti lang yung nangunguha. Sa malawak na gubat na to guys ay parang kami lang talaga yung pumupunta dito. Pabundok kasing lupa nito tapos matataas na puno. Kaya kung mag-isa lang talagang pupunta ay parang makakaramdam din ng takot. Pero sanay na ako guys kasi simula bata ay pumupunta na ako dito. May mga pagbabago nga lang kasi mas lalong sumukan. Kaya hindi na natin alam kung anong meron sa gitna ng gubat na to. At dahil may hinahanap tayo ay susubukan nating pasukin. Kahit saan-saan na nga lang tayo susuot kasi wala ditong daanan. Pero yung nyug-nyugan na hinahanap natin ay dito mas marami. Sa ganitong lugar kasi guys, madalas tumubo yung mga ganon. Mahirap nga lang manguha kasi kailangan mo pandanasin yung ganito. Pero ang sabi nga ng iba guys, wag ka lang mag-inarte dito sa probinsya ay mabubuhay ka. Kasi una sa lahat ay sa probinsya ka lang naman makakatikim ng ganitong klase ng gulay. Dahil kung kinalakihan mo ay syudad ay malamang hindi mo to alam. So balik na nga tayo dito guys sa pangunguha namin. At sa puntong ito ay nandito na kami sa ibabaw ng bundok. Sinabi ko nga sa inyo kanina na dito talaga mas marami. Halos dikit-dikit nga lang to, ang kaso nga lang ay wala ng talbos. Dahil nga wala nangunguha dito ay tumigas na. Kapag gumusbong kasi yung ganun ay mga ilang linggo lang ang bibilangin ay magiging kulay green na. Kaya ganun na lang yung mga naabutan natin. Tapos pinasok pa namin itong gitna ng kahuyan. At ito yung unang beses na nakatapak tayo dito. Puro kahoy lang pala nandito guys, wala masyadong nyug. Dahil kung may nyug dito ay hindi to susukal ng ganito. Tapos utay-utay na rin kami nakakakuha kahit medyo maliliit. Yung sanga lang kasi guys ang may talbos, hindi yung pinakampuno. At habang naglalakad kami napapansin ko na napakatahimik talaga dito. Yung pinakamboses lang talaga namin yung maingay. Panay kasi ang tanungan namin sa isa't isa kung saan ang daan. Wala kasi kaming idea kung saan ang dulo nitong bundok. Ang pinakang goal lang talaga namin ay makakuha ng maraming nyug-nyugan. Marami din naman kami nakukuha kahit medyo may kataasan yung iba. Kapag ganitong mataas guys, ang ginagawa nila Uto ay binibitinan. Payat lang kasi ang puno ng ganito guys at hindi masyado lumalaki. Pero pag malaki naman at hindi namin kayang bitinan ay pinuputol na lang namin. Mabilis lang kasing tumubo at dumami yung ganitong klase ng kahoy. Kung lalampasan kasi namin ay parang nanghihinayang kami. Kagaya na lang netong isang puno na to guys, kahit anong bitin ni Uto ay talagang hindi kaya. Kaya ang ginawa ko ay pinutol ko sa may puno para bumaba. Ilang piraso na rin yung nakukuha namin at madami-dami na rin to. Kung titingnan nga ay mukhang marami na to pero pag niluto ay kukunti lang yan. Sobrang kupis kasi ng ganito guys kapag nainitan. Kaya ang sabi ko kay Uto ay kumuha pa kami ng mas marami para kapag niluto ay makapamigay kami sa kalapit bahay. Malawak naman tong ibabaw ng bundok kaya marami pa kami nadadaanan. Di ko lang alam guys kung anong buwan ang season ng ganito. Sobrang dami kasing malalaking punong walang talbos kaya nanghihinayang ako. Dahil kung pumunta tayo dito tapos season nila ilang puno pa lang ay paldo na tayo. Baka merong may alam dyan guys ay paki-comment naman. Bali sa pagbalik namin ay dito na kami dumaan sa kabila. Baka kasi may madaanan pa kami dito at pandagdag din. Yung dulo pala na itong bundok na to guys isang malawak na bukid. Kaya hindi na kami dun tumuloy kasi wala na kami makukuha. Buti na lang dito sa nadaanan namin ay kahit pa konti-konti ay may nakukuha kami. Hanggang sa puntong ito na yung huling kinuha namin. Madami na din kasi at hindi na kasya sa lagayan. Tsaka wala na din naman kami makuha kaya tumigil na kami. Nalibot na namin itong buong bundok. Kaya sa susunod guys ay alam na natin yung pasikot-sikot. At kung saan nakapwesto ay mga puno ng nyug-nyugan. Pagbaba namin ng bundok may nadaanan kami isang sako bag. Marami nga itong laman na buto sa loob at hindi namin alam kung ano yan. Nakita lang kasi ito ni Otoy na nakasabit sa kahoy. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Bale isang puno lang sa eco bag yung nakuha namin. Madami na rin siguro to kapag nagulay. So bali hanggang dito na lang ulit itong video natin. Bye bye! 2 fingers sa akin!